At hindi pa paalala po, bukas po ay ang ating pong TV program dito po sa NBN Channel 4. Sa ganap po na 7:30 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Para po sa mga wala nang inaasang kundi ang Diyos sa buhay na makapangyarihan sa lahat, ay inibitahan po namin kayo na panoorin ang Soldiers of Christ Healing on TV program dito po sa NBN Channel 4. At yan po, dadako po tayo sa pangalawang bahagi ng ating programa, ang pagbasa ng mabuting balita. Awitin po muna natin ang wika mo'y aming diringgin. Sa pag-ibig ni Kristo, pagkakalog po pa ang pagbasa ng mabuting balita kay Brother Jordan Rola ng Youth Cluster. Ang pag-ibig, pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Ang ating mabuting balita ay ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Mateo 21:33 to 45. Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas, at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan ang mga kasama ang ubasan, at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, halikayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinabi ko sa inyo, hindi na kayo ang pinag-harian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang talinhaga ni Jesus at naunawaan nila na sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Walang sinuman ang mabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.
kapiling niya sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man. Tayo'y magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ng mag-aawitan ang mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Glory to God, Lord to Jesus, glory to the Holy Spirit. Bago ko po ipagkalabang pagpapaliwanag ng mabuting balita kay Brother Jordan, happy listening po kay Sister Jo Gonzales na ngayon po ay patuloy po na nakikinig sa programa ng DWAD ng ating Soldiers of Christ. At hindi po sa aking ninang dyan po sa Parañaque, happy listening po. At ngayon po ay pagkakalab ko na po ang pagpapaliwanag ng mabuting balita kay Brother Jordan Roland ng Youth Cluster. Magandang hapon po sa Diyos na buhay, sa Banal na Espiritu Santo, tsaka sa lahat po ng nakikinig sa DWAD. Magandang hapon po. Yung sa mabuting balita po natin ngayon, sinasabi ng Panginoon na kapag hindi natin pinangalagaan yung mga binigay sa atin ng Diyos, ibibigay niya yun sa iba na handang maglingkod at handang pangalagaan yung mga binigay sa kanila. Dito yung pumapasok yung pagiging nating mga lingkod na mapalad tayo na maraming tumanggi sa Panginoon dahil hindi nila nakita kung gaano kaganda yung gustong ibigay ng Diyos, lalo na sa community na to, sa Soldiers of Christ, na sa kabila ng hindi siya isang mayamang community, nasa Balengke siya, naroon gumagalaw ang banal na Espiritu Santo. Yung tinanggihan ng iba, katulad nung batong panulukan, ay nung batong tinanggihan ay naging batong panulukan. Napunta sa atin na sabi nga mapalad pa yung mga hindi marurunong, hindi mayayaman, yung mga maraming problema kasi nakilala natin ng Diyos, kasi wala tayong ibang inaasahan kundi yung Diyos lamang. Tayo na
na dumating sa punto na wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos, natuto tayong humingi ng tulong sa Kanya, natuto tayong makipag-covenant, natuto tayo na maglingkod sa Kanya. At dahil nga ron sa pagtugon natin sa tawag ng Diyos, binigay niya sa atin kung ano yung hindi nakita ng iba. Yun lang po. Salamat sa ating Panginoon. Lord to God, Lord to Jesus, Lord, Lord to the Holy Spirit. Kaya mapalad yung mga taong talagang kinikilala ang ating Panginoon. Kapag tunay na kinilala mo ang ating Panginoon, sumunod ka sa Kanyang kalooban, inibig mo siya ng buong puso, bulakas mong kaluluwa, talagang malulugod ang ating Panginoon. At kapag binigay mo naman yung para sa ating Panginoon, yung kahilingan mo, ibibigay ng ating Panginoon. Kaya nga mapalad yung mga taong wala nang inaasahan, kundi ang ating Panginoon, kagaya dito sa Soldiers of Christ. Sabi nga, kahit sa tingin ng tao, mahirap, pero kay Lord, mayaman tayo. Kasi tunay nga na kapag lumapit ka sa ating Panginoon, talagang naroon yung pagbabago ng ating buhay. Brother Jordan, may tanong lang ako sa iyo, no, kung paano simula nung kinilala mo ng ating Panginoon, bilang kabataan na sumunod ka sa kalooban ng Diyos sa buhay, ano ba na yung nagbago sa buhay mo nung lumapit ka sa ating Panginoon? Bilang isang kabataan, tinawag po ako ng Panginoon, galing pa po ako sa Cavite. Tinawag po kami yung pamilya namin dahil sa kasakitan ng kapatid ko. Nung dito ako nag-aral sa Maynila, may nag-akay sa amin through Christ on the Block na pumanik nga dito ng 15 days. Tapos dahil nga pumapanik yung kapatid ko rito sa Soldiers of Christ, sinama rin kami ng mga magulang namin dito. Nung mga unang taon, paulit-ulit lang pupunta kami dito tuwing linggo. Hindi ko namamalayan na may binabago sa akin ng ating Panginoon. Napunta ako sa Soldiers of Christ Youth Cluster. Doon lalong lumaki yung pagbabago sa akin. Nakita ko yung buhay ng isang kabataan sa gitna ng tukso, pwede palang magbago. At natuto kaming humayo na ipalaganap ang salita ng Diyos at mahalin yung Diyos na bukod pa rin sa pagsisimba lang tuwing linggo na isang oras lang, mahalin yung Diyos na ipapakita sa Kanya na naglilingkod at kahit na walang nakakakita. Ayun, nagbago yun kasi dati nung fourth year ako, nung high school po ako mula first year hanggang third year, hindi ko po alam, nung first year hanggang third year, puro po kopya yung yung mga assignments ko, exam ko, notebook ko, lahat yun kopya. Tamad po ako sa pag-aaral. Pero nung napunta po ako sa Soldiers of Christ, sa laki ng problema ko, nakipag-covenant ako sa Panginoon, hindi na ako mangopya. Amen. Kahit Hindi ngayon fourth year, wala nang kopya-kopya. Kahit sa assignment, nagtataka yung mga kaklase ko, dati lahat ng assignment ko, kinokopya ko sa kanila. Kahit na may ilang taon ka na dito, Brother Jordan? Mga 6 na taon na po. 6 years ka na rin pala dito. Ang tagal mo na rin pala, no? Na talaga na bilang kabataan na lumapit sa ating Panginoon. Musta na yung kapatid mo na may karamdaman? Ano ba sakit nun? Yung sakit po ng kapatid ko, congenital heart disease, po yun. Nung pinanganak po siya, mayroon pong butas yung puso niya na madali siya mapagod, dumudugo yung ilong niya. Pero po nung sa 15 days God's healing, na ilang days pa lang po yung pag-akyat niya, napansin niya na imbis na namamasahe siya, sinubukan niya maglakad. Hindi na siya napapagod na naglalakad na lang siya papunta dito, tapos pabalik. Gusto niya kasi makatipid ng pamasahe. Yun. Siyempre, ingalin yung pag naglakad. Pero simula nung naglakad, nag-God sealing mission, ano nangyari doon? Hindi na hiningal. Hindi na po. Magaling. Ilang taon na rin magaling yung kapatid mo? Nung pag-akyat niya rin po dito sa Paho, nung 15 days na yon, bali 6 years na rin po. 6 years na rin na wala na rin ginagamot-gamot yung kapatid mo. Wala na. Kaya yun talaga dakila talaga ang ating